Tayong mga Pinoy, sadyang mapagkaibigan. Kahit saan tayo pumunta, nakakasumpong tayo ng isang kaibigan. Ano mang paksa, sino man ang ating kausap, tila tayo'y likas na nais nating makipag-ugnayan sa ating kapwa. Ito marahil ang dahilan kung bakit sa buong panig ng sanlibutan, saan ka man tumungo, may masusumpungan kang isang Pinoy. Gustong-gusto nating makihalubilo. Subalit, ano ang maaaring mangyari kung sa ating pakikipagkaibigan ay makaranas tayo na tayo ay pagtaksilan? Malayo nawa sa akin, kaibigan, pero napakahirap tanggapin na ikaw ay pagtaksilan ng iyong kapwa. Sabi nila, mas malapit daw ang relasyon o pakikipagkaibigan o lalong tumatagal ang pagsasama ng mag-asawa pagka merong isa na nagtaksil. Malalim, masakit at mahirap kalimutan ang idinudulot na sakit nito sa ating mga damdamin. Kaibigan, bilang Kristiyano, bilang isang kumikilala sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ano ang maaari kong gawin kung ako ay makaranas ng ganitong pagtataksil? Alam niyo, ang paghihiganti po ay hindi kailanman dapat gawin ng isang anak ng Diyos. Ito po ay nararanasan ng sinuman, kaya't dapat nating kilalanin na ito ay maaring maging karanasan mo o karanasan ko. Pansinin ninyo ang patutuo ng banal na kasulatan. Sa Awit Kapitulo 55, ang talata ay 12 hanggang 14. Sapagkat hindi kaaway ang dumuhagi sa akin, akin nga sanang nabata, ni hindi rin ang nagtatanim sa akin ang nagmamalaki laban sa akin. Nagtago nga sana ako sa kanya. Kundi ikaw, lalaki na kagaya ko, at aking kasama, at aking kaibigang matalik. Tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama. Tayo'y lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Huwag ka nang magtataka, kaibigan, na kung sino yung sinasabi nating close friend o best friend, yun ang lubhang nakasasakit sa atin ng malalim at mahirap kalimutan sa ating buhay. Alam niyo, maging ang ating Panginoong Jesus nang siya'y nabubuhay dito sa lupa ay hindi nakubli sa ganitong mga karanasan. Ganito po ang patutuo sa Lucas Kapitulo 22, ang mga talata ay 47 hanggang 48. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang karamihan at siya'y tinatawag na Judas, na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Datapwat sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, isang halik baga ay ipagkakanulo mo ang anak ng tao? Ang ating Panginoong Jesus, sa kabila ng kanyang katwiran at kabanalan, sa kabila ng kanyang pag-ibig, ay sukat pang ipinagkanulo o pagtaksilan ng kanyang kaibigang Judas. Kaya alam niyo, hanggang sa ating panahon ngayon, mula sa panahon ng bagong tipan na isinulat sa ating banal na kasulatan, pagka tayo'y nagtataksil o pagka tayo'y nakakaranas ng pagtataksil, inihahalin tulad natin ito o pinakakahulugan sa salitang o pangalan na Judas. Minsan, nakasabi ka na ba ng Judas ka? O nakarinig ka na ika'y tinawag na Judas? Opo, ang pagtataksil ay talamak, laganap na sakit sa ating lipunan. Pansinin ninyo ang patutuo ng banal na kasulatan sa Mikas Kapitulo 7, ang talata ay 6. Sapagkat sinisira ang puri ng anak, ang lalaki ang ama. Ang anak na babae ay tumitindig laban sa kanyang ina. Ang manugang na babae ay laban sa kanyang biyanang babae. Ang mga kaaway ng tao ay ang kanyang sariling sambahayan. Kaibigan,
maging sa loob ng tahanan, merong pagtataksil. Kung ito'y masakit at mahapdi sa isang kaibigan o itinuturing mong close friend, paano pa kaya pagka ito ay naganap sa loob ng ating sambahayan? Hindi malayo na maging sa ating mga pelikulang pinapanood, sa mga nobela na ating nababasa, sa mga aklat na inililimbag, nagiging tema ang pagtataksil maging sa loob ng sambahayan. Mayroong mga ina na ikinakatwa ang kanilang mga anak sa panahon ng kagipitan at iniiwanan sa ibang mga magulang. Mayroon ding mga anak na pinagtataksilan ang kanilang mga magulang kung sila ay nalululong sa masasamang bisyo. Opo, talamak nga ang sakit ng pagtataksil. Ngunit sa isang Kristiyanong katulad ko, katulad mo, ano pa nga ba ang pupwede nating gawin? Ano pa nga ba ang maaari nating paghugutan ng ating kalakasan upang tanggihan ang ating pagtataksil na maaari nating magawa sa ating kapwa? Pakinggan ninyo ang 4 na mga simulain na nais kong inyong sundan sa banal na kasulatan. Kung inyong tangan ng inyong mga Biblia, unang-una ang sinasabi, iyong isuko ang iyong mga kaisipan ng paghihiganti sa nagtaksil sa iyo. Alam niyo, napakahalaga na ang pagtataksil po ay inilalagak natin sa kamay ng ating Panginoon. Sapagkat kung ito'y mananatiling matagal sa ating mga puso, sa ating kaisipan, uudyukan tayo ng kaaway ng Diyos na isagawa ang paghihimagsik o di kaya ang ating paghihiganti. Ito po ang patotoo ng Roma, Kapitulo 12, ang talata po ay 19. Pakinggan ninyo. Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Kaibigan, alam ng Diyos ang nararamdaman mo. Alam ng Diyos ang hapdi ng ika'y pagtaksilan. Subalit, nais kong malaman mo na po pwede natin itong maisuko sa ating Panginoon. Nais ng Panginoong mapakinggan ang laman ng iyong puso. Sa kabila ng ganitong paghihiganti, nais ng Diyos na ito'y palitan. Upang sa halip na tayo ang gumanti, Diyos ang maghihiganti. Alam nyo kung bakit? Sapagkat ang paghihiganti ng Diyos ay nagdadala sa tao sa katwiran at kabanalan. Subalit sa paghihiganti ng tao, ito'y nagdudulot ng sakit sa kanyang kapwa at sinisira ang kanyang sarili. Kaya't unang-una, kaibigan, nais kong hanguin ang payo ng banal na kasulatan, isuko mo ang kaisipan ng paghihiganti sa ating Panginoon. Ikalawa, ang sabi ng Biblia hayaan mo na ang Diyos ang magpanumbalik sa iyo sa katwiran at katotohanan. Huwag mong dadalhin sa kaibigan mo at doon mo pagsisikapang ibuhos ang galit mo. Tandaan mo, kaibigan, Diyos ang may lalang sa iyo. Batid niya ang iyong puso, ang laman ng iyong kaisipan, maging sa mga bagay na lihim. At siya lamang ang magsasauli sa iyo sa kapayapaan at kabanalan. Pansinin mo ang tala ng banal na kasulatan sa Awit Kapitulo 23, ang talata ay 2 hanggang 3. Awit, Kapitulo 23, ang talata po ay 2 hanggang 3. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kaibigan, hindi kakailanman pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Opo, kaibigan, sa Panginoon, manunumbalik tayo sa kanyang katwiran. Yung bang puot na nararamdaman natin, yung sakit ng kalooban na kadalasay mag-uudyok sa atin upang gumawa tayo ng isang bagay na tayo'y makasasakit sa isang nagtaksil. Kaibigan,
hayaan mong dalhin ka ng Panginoon sa mga landas ng katotohanan. Kaya madalas na ipinapayo sa atin no? Yung mga bagay na maglalapit muli sa atin upang maalala ang pagtataksil sa atin, yung bang mga lugar na maaring mag-udyok sa atin upang manariwa sa ating mga damdamin ng pagtataksil, huwag na huwag kang pupunta doon. Huwag na huwag mong tatanganan niya ang mga bagay na yun. Lalo kang maging malapit sa ating Panginoong Diyos na siyang mag-aakay sa atin sa landas ng katotohanan. Ikatlo, ang sabi po ay, huwag na huwag kailanman magiging kaisipan ang maghiganti. Pansinin mo ang payo ng 1 Pedro, ang kapitulo po ay 3, ang talata po ay 9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito, kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Kaya hindi talaga po pwedeng gantihan ng masama yung masama. Sapagkat kukonsumuhin ka kakainin ka mismo ng pagnanais mong makaganti. Kaya mapansin mo, pagka ikaw'y nag-iisip ng paghihiganti, ikaw mismo sa sarili mo, nararamdaman mo ang pinsala. Lahat ng iyong iniisip, lahat ng iyong kinikilos, ipinaiikot mo dito sa iyong kaisipan na ikaw'y makapaghiganti. Bago mo malaman, nagkakasakit ka. Bago mo malaman, ikaw ang nagtatamo ng lahat ng mga idinudulot nito na kahirapan na dapat ay naiisip mo sa iyong kapwa, sa iyong paghihiganti. Kaya huwag maghihiganti. Ika-4 at panghuli, ang sabi, tayo'y matutong magpatawad katulad ng pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus. Ganito po ang payo sa Colosas Kapitulo 3, ang talata po ay 13. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kaibigan, narinig natin ang payo ng banal na kasulatan na kung tayo'y hindi makapagpapatawad, magiging mahirap na tayo po ay patawarin ng ating Panginoon. Minsan kasi ang naiisip natin na kung tayo'y nagpapatawad at tayo'y hindi nakapaghihiganti, ito'y nagpapakita ng ating kahinaan. Kadalasan ang iniisip natin, ngipin sa ngipin, no? Kamao sa kamao, at inilalagay natin ang batas sa ating mga sariling kamay. Hindi po. Hindi po. Sa ganung paraan, makikita ang ating kalakasan. Kundi, magpasya tayong magpatawad sapagkat ang pagpapatawad ang pinakamainam na ating pong maaring ibahagi at gawin sa ating kapwa. Tandaan niyo po, sa tuwing tayo'y nagpapatawad, tayo po ay nagiging katuwang ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong pagpapatawad, kaibigan, ay isang malaking pagbabahagi ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Unang-una, hindi lamang ikaw ang nagtatamo ng pagpapala. Hindi lamang ikaw ang nagkakaroon ng kapayapaan, mahimbing na pagkakatulog at maligayang kaisipan sa tuwi-tuwi na. Kundi, ito rin naman ay naipapasa mo sa tao na iyong ninanais na paghigantihan. Opo, kung meron pang pinakamainam na gawin sa ating buhay, sa kabila ng pagtataksil ng ating kaibigan, ng ating kasambahay, ang pinakamainam pong gawin ay ang magpatawad. Tutulungan tayo ng Panginoon na magpatawad. Kasi kadalasan naririnig natin na pag tayo daw ay nagpatawad, kinakailangan makalimutan natin To forgive is to forget. Pero sa banal na kasulatan, tanging Diyos lamang ang may kakayahan. Na ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi panatilihin sa kanyang talaan ng mga kasalanan na ating nagawa. Siya lamang ang may kakayahang magpatawad Sa atin, maaari tayong magsuko ng ating mga damdamin, magpatawad ng ating kapwa, pero dapat pakatandaan natin upang sa ganitong paraan, hindi tayo malulugmok
sa gayong pagkakamali pa rin. Ganito po ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang pagnanais na tayo'y tulungang magpatawad. Lucas Kapitulo 23, talatang 34, upang ating pong tunghayan muli ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa at sa pagbabaha-bahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinapagsapalaran. Kaibigan, maging ang ating Panginoong Hesus sa panahon ng kanyang kamatayan, no? Isipin mo yon. Yung pagkakabayubay ng ating Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo, ang pinakamalupit na maaring maranasan ng tao sa kamay ng isang kapwa na maaring magtaksil. Subalit sa kabila nito, kaibigan, pinili ng ating Panginoong Hesus ang mas mainam na bagay, ang magpatawad at ilapit sila sa ating Panginoong Diyos. Kaya't ito rin ang maaari nating gawin. At ang pangako ng Panginoon, kung pipiliin natin ang magpatawad, tutulungan niya tayo. Siya ang ating magiging kasama. Siya ang ating magiging kalakasan. At sa tuwing tayo'y manghihina at makakaisip na maghiganti, siya ang magdadala sa atin sa landas ng pagsasauli ng ating kaluluwa upang tayo'y muling makaranas ng kapayapaan. Alam niyo, pagka kayo'y nakakaramdam ng ganitong paghihiganti, kaibigan, uunahin ninyo ang paglapit sa ating Panginoon, ang pagdasal, ang pagbasa ng kanyang mga pangako sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Minsan merong magpapayo sa iyo pagka ikay nagagalit, pagka ikay gusto mong maghimagsik o maghiganti, bumilang ka ng 1, 2, hanggang 100 hanggang makalimutan mo ito. O kaya'y mag-ehersisyo ka o gumawa ka ng mga bagay na magpapalimot sa iyo. Alam mo, hindi sa pagkakalimot maaring malunasan ang ating kaisipan ng paghihiganti. Tanging Panginoong Diyos lamang ang maaring bumago ng ating kaisipan. Pagka naroon ang puso ng Panginoon sa ating mga damdamin, siya mismo ang mabubuhay sa atin. At katulad ng sabi ni Pablo, yung mga nais nating gawin, hindi natin magawa. At yung ating nagagawa, yun ang ayaw nating mangyari sa ating buhay. Kaibigan, ano man ang iyong naging karanasan, hindi marahil maunawaan ng lubusan ng sino man ang iyong naranasan na pagtataksil ng iyong kapwa. Subalit sa kapangyarihan ng Panginoon, mayroon kang kalakasan. Nais kong lumapit ka sa Kanya. Nais ko na maranasan mo ang tunay na kalakasan na nagmumula lamang sa kapangyarihang bumago ng ating Panginoong Hesus. Kaibigan, kung handa mong isuko ang lahat ng yan sa kamay ng ating Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Pakinggan mo ang Kanyang mga salita. Pakinggan mo ang Kanyang damdamin na hindi iba sa atin sapagkat siya'y ating tagapamagitan na sinumok sa lahat ng antas ng maaring dalhin tayo sa kasalanan, subalit na natili siyang matuwid. Ang Kanyang kalakasan ay maaring maging kalakasan mo rin. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw na siyang lumalang sa bawat isa sa amin. Nababasa mo ang laman ng aming mga puso at ng aming mga kaisipan. Ikaw, Panginoon, ang nagtatakda ng aming mga kalagayan. Subalit, sa bawat pagpapasya na aming ginagawa, aming pinipili ang malihis sa inyo. O Diyos, panumbalikin mo kami sa landas ng katotohanan. Na kung kami magagawa ng pagkakamali ng aming kapwa, itutuon namin ang aming mga kaisipan sa aming Panginoong Hesus na nagpatawad. Na kung kami ay pagtaksilan ng aming mga kasambahay, pipiliin namin na kami ay magsuko ng aming mga sarili sa inyo upang lahat ng mga kaisipan ng pagtataksil ay maiwaksi sa aming mga buhay. O Panginoong Diyos, kumilos ka sa bawat puso ng nakikinig sa oras na ito at pagalingin mo ang kanilang mga damdamin upang mula ngayon, lalakad sila sa landas ng katotohanan na may kapayapaan
at katiyakan na ikaw ang siyang kanilang kasama, na ikaw ang kanilang kaagapay, na ikaw ang kanilang tagapamagitan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Panginoon, ikaw ang kaibigan na ni minsan ay hindi kami iiwan. Ikaw ang sandalan na kahit kailan ay hindi mabubuwal. Ikaw na kung saan ang aming tiwala ay buong pusong ibinigay, sapagkat kaming lahat ay sumasampalataya sa iyong kalakasan. Sins and griefs to bear. What a privilege to carry. Take it to the Lord in prayer. Peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. All because we do not carry everything to God in You're watching Hope Channel around the world.
are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day. In large, crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Family-friendly, global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs for young and old alike that teach culture, positive values, and spirituality. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope broadcasts everywhere in the world with 7 global channels, and we're affiliated with more than 50 media production centers on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's also part of an international conduit of educational institutions, churches, retail outlets, and hospitals that represent a solid economic base. And Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Hope viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries taking your subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies that open up the lives and times of people who made a difference in society. Travel programs that transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offering spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Diverse and positive programming. A global infrastructure and network. A commitment to family-friendly programming 24 hours a day, 7 days a week. This is Hope Channel, your source for quality of life programming.